Mapagpalang araw po sa bawat isa. Muli po ako si Brother Francis Hernandez upang maghatid sa inyo ng mga balita at aralin patungkol po sa huling araw. At para po sa araw na ito ay tatalakayin po natin ng isa pong bahagi po ng ating pong End Times Dreams na kung saan ay pag-aralan po natin o tatalakayin po natin, posible po kaya na ang China ay aatake po sa bansang Pilipinas. So, ito po ay ang part 2 ng ating pong End Times Dreams na kung saan ay nagbabahagi po ako ng mga panaginip na sa tingin ko po ay galing sa ating Panginoon na nagbibigay po sa atin ng mabala patungkol po sa mangyayari sa hinaharap. Inuulit ko po, gaya po ng sinabi ko noong una, noong pong part 1, ang pinakamahalaga po ay ang salita ng Diyos at ang pagkatuto po natin sa salita ng Diyos. Ito po ang pinakamahalaga. Subalit, dapat po ay maging bukas ang ating isip kung sakaling man na piliin po ng Panginoon na magpahayag din sa pamamagitan po ng mga panaginip. Kaya po sa ating segment na ito ay hindi lamang po yung panaginip o mga pangitain ang ating pong tatalakayin patungkol po sa posibleng pag-atake ng China sa Pilipinas o ng pag-aawayan po ng dalawang bansa bagkus ay magdadagdag din po tayo ng kaalaman patungkol po sa papaano ba malaman kung ang panaginip ay mula sa Diyos at paano tayo posible na makapag-interpret ng tama, malaman ang kahulugan ng mga panaginip na galing po sa Panginoon. So tayo po ay manalangin. Hallelujah. Shikala sakalati. Hula sakalashi. Father, I adore you. Jesus, we glorify you. You are King of kings and you are Lord of lords. Holy Spirit, the Spirit of truth, the Spirit of Christ, our loving Spirit, our loving Holy Spirit, the Spirit that proceeds from the Father. We acknowledge your presence. We acknowledge your lordship into our lives. You are our leader. You are our director. Hallelujah. Father, Father, binababa po namin na aming po sarili sa iyong harapan. Patawad o Diyos sa lahat na aming mga pagkakasala. Patawad pa sa aming po mga pagkukulang. Forgive us, O God, and cleanse us from all unrighteousness. Sanctify our hearts, sanctify our minds, our souls, our spirits, our eyes, our ears, our lips, our hands and our feet mula po sa lahat ng kasamaan na nagawa namin, hayag man o lihim. Cleanse us with the blood of the Lord Jesus and Holy Spirit. I ask for your divine guidance. I ask for your help and assistance na magawa po ito ng inyo pong lingkod na ikaw ang maitaas at hindi po ako. And I cancel out all the works of deception in Jesus' name. In Jesus' name. In Jesus' name sa aming pong mga buhay at patuloy o Diyos. I release your glory. Hallelujah. Let the Shekinah glory of the Lord fall upon us. Hallelujah. Fill our hearts and fill our minds right now. Sa bawat isa na nakikinig at nanonood na ito, I ask you, Holy Spirit, confirm the truth in this message. If these dreams and if these visions are coming from you, O God, confirm it in the hearts and in the spirit of those who are watching this video. Marami po salamat, Panginoon. Purihin ka at luwalhatiin ka. Sa iyo lamang ang kaluwalhatian sa pangalan ni Jesus. Amen. Amen. So, End Times Dreams Part 2, China, aatake ba sa Pilipinas? Yan. Joel 2:28-29. Alam po natin na marami pong mga nangyari, no, pong mga nakalipas na araw, nakalipas po ng mga taon. Actually, mga taon po ay nagkaroon po ng maraming hindi po pagkakaunawaan ang China at ang bansang Pilipinas patungkol po doon sa Southwest Philippine Sea. Doon po sa mga kalupaan na kung saan ay sa mga isla na kung saan inaangkin po natin na atin dahil po pag-aari po nasasakupan po natin yun ayon po sa international laws ng United Nations. So, ito po ay inaangkin ng China na ito daw po ay bahagi ng kanilang teritoryo ayon sa kanila pong 9-lane na hindi naman po kinikilala ng United Nations at saka po ng mga international laws. So, ito po yung ibang clippings ng balita. China, Philippines dispute over grounded warship heats up. Are we at war with China already or will be very soon? So, ito lamang po ay ilan. Alam po natin na nung nakalipas po ng mga panahon ay nagkaroon po ng pag ng ng pangbubuli ng bansa pong China sa ating pong Philippine Coast Guard na
sa ating pong mga bangka na nagnanais po na maghatid ng mga basic needs, tsaka ng pagkain at supply po para po sa ating pong mga sundalo na nandun po sa Ayungin Shoal, ano. So, nagkapila po ang bansang Pilipinas at dito po nakalipas na mga araw ay naisagawa po yung paghahatid po ng mga pagkain at saka ng ibang supply para po sa ating pong mga sundalo na naroon sa Ayungin Shoal, na kung saan ay pinahintulutan naman po tayo ng China. Hindi po sila ganun ka-aggressive, subalit pinatakbo pa rin po nila yung water cannon, subalit hindi naman po nila itinutok at ibinuga sa atin po ng mga naglakbay para maghatid po ng basic needs. Gayunpaman, napakadami na po ng mga pambubuli na ginawa po ng China sa Pilipinas, at nung nakalipas po na mga taon, kung maalala po ninyo, ay nag-ano po sila ng laser na kung saan ay nagdulot po ng pagkabulag, pansamantalang pagkabulag sa isa po nating mangingisda. So, long-term conflict ang nangyayari po sa China, pagitan po ng China at Philippines. Actually po, ang Spratly Islands ay nawalan na po tayo ng, ng, ng hawak doon, at China na po ang nakikinabang sa ating pong Spratly Islands. So, kailangan po natin panindigan ang ating pong bansa, ang ating po pagiging soberanong bansa at ating po nasasakupan. Ngayon ang tanong, magkakaroon ba ng conflict o ng gera sa pagitan po ng China at Pilipinas? So, magbabahagi po ako sa inyo ng dalawang panaginip. Actually po, mga kapatid, doon nakalipas po ng End Times Dreams Part 1 po natin ay nagsabi po ko na may 4 o 5 beses na po na napanaginipan po ng mga kasamahan natin sa End Times group, sa amin pong group chat, no, sana naginip po sila na talaga pong sasakupin nga daw po ng China ang Pilipinas after po na sakupin po ng China ang Taiwan. Ah, at sinabi ko po na pinapaniwalaan ko na panaginip na galing sa Diyos, lalo po kapag naulit-ulit ang panaginip, ito po ay kumpirmasyon na talagang ito nga po ay tiyak na mangyayari. Ganun pa man, ito po ay isinasabit ko sa inyo upang kayo po mismo ang manalangin at humusga, at nais ko po na kayo po mismo ang magdesisyon sa inyong sarili kung ang mga panaginip po na ito ay galing sa Panginoon. So, ako po, personally, ayoko po na matuloy ang gerang ito. Hindi po ako sang-ayon dito. Magawa ng gera ang pagsapagitan ng China at saka ng Pilipinas. Sapagkat alam ko po na may mga magbubuwis ng buhay, mga innocent na civilian at mga sundalo. Subalit may mga bagay po na itinakdaan Diyos na hindi na po pwedeng mabago. At nawa nga, mali nga ako, nawa nga ay talagang nagkataulan na panaginip ito. Mga panaginip ito na sunod-sunod at hindi po galing sa Panginoon. Nawa nga po, yun nga po. At nawa nga po ay mali ako na hindi nga po ito galing sa Panginoon. So, ito po, August 20, 2023, katatapos lamang po. Ito po ay madaling araw na naginip po si Jay. Ito po ay isa pong incoming grade 6 student. At ito pong batang ito ay malimit nga pong nananaginip, at alam naman po natin sa Joel 2:28-29 na kasama po ang mga bata na magpropesiya sa huling araw. Sila po yung dadaluyan ng banal na espiritu upang magpahayag po ng mga bagay na nangyayari sa hinaharap. At sa katotohanan, madami po akong kaibigan na nasa prophetic din, na may mga panaginip din po at vision, at sabi nila, kapag bata ang nanaginip, mas kapanipaniwala kasi hindi pa sila contaminated masyado ng sanlibutan at mas pure yung kanilang puso. At totoo po, ang batang ito ay nakasama ko na, at hindi ko naman sinasabi na siya ay perfect. Natural, may kakulitan sa pagiging bata, subalit more or less ay hindi siya katulad ng ibang kabataan na talagang na-addict sa social media at talaga pong naglalaro ng mga online video games. Yun po. So, early morning, panaginip po ni Jay. He had a dream of the Philippine flag which was inverted, the red color above the blue. Alam po natin na ang bansang Pilipinas ang may natatanging bansa na pwede po magpalit ng kulay. At mamaya po ipapakita ko po yung flag natin na kung saan kapag po asul, yung po yung default na color na nasa itaas. Kapag po asul ang nasa itaas, ibig sabihin kapayapaan, walang gera. Subalit kapag po pula ang nasa itaas, ito po ay
giyera. At iniisip po ng mga kasama ko na malamang ang tinutukoy po dito na giyera ay sa pagitan po ng China at Pilipinas. Kaya po pulang kulay ang nasa taas po ng asul. Ito naman po, pangalawa, hindi naman po ito talagang panaginip. Subalit late evening po habang pagkatapos po ng aming online Bible study sa video call, si Kuya W po ang nag-speak noon. Si Sister JS naman po ay nakapakinig po ng mahabang tunog ng helicopter. May isang oras po na napapakinggan niya ang tunog sa helicopter na hindi niya maunawaan. Ngayon, in-interpret naman po ito ng isa sa amin po mga kasama. Sabi niya ay pwedeng yan ay tunog ng isang digmaan. Helicopter. Siyempre, nagbababa ng mga sundalo, yan. Pwedeng isang tunog yan ng, ng isang digmaan na kung saan matalas po ang spiritual senses ng kapatid namin ito na kung saan nakapakinig siya. Ito pong si Sister JS, nakapakinig po siya at nakakaamoy ng mga bagay sa spiritual. Naamoy po niya yung mga masasamang espiritu na nasa tao na masangsang o mabaho at nakapakinig din po siya ng mga bagay na hindi po natural na napapakinggan ng physical na tenga. Kaya i-clarify po ninyo sa akin kung noong August 23, 2023 ay may napakinggan po ko yung helicopter o may dumang helicopter doon po sa Pasay City sapagkat siya po ay taga Pasay City. Kasi po may isang oras yun na napapakinggan niya sa kanyang tenga. At naniniwala po ako, hindi po to physical na helicopter na talagang dumaan doon sa Pasay City bagkus ay talagang siya po ay talaga po napakinggan niyo to bilang bahagi po ng kanyang prophetic gift sa Panginoon. So, ito po yung ating Philippines flag. Ito po nasa kaliwa yung pong default natin na kung saan ay asul, kapayapaan at kapag po pula ang nasa itaas, ito pong nasa kanan, ito po ay Philippines war flag, nasa gera. Ito po yung napanaginipan po, nakita po sa panaginip na malinaw ni Jay, yung pong ating incoming grade 6 student. So, ilan pong mahalagang katotohanan. Ngayon naman po magbibigay po ako ng ilang basic na mga katuruan o paggabay patungkol po sa mga panaginip ano. Sapagkat ito po ay isa po sa mga tawag sa akin ng Panginoon na pagpapahayag noong pong taong 2004-2005 ay nag-prophesy po sa akin na magkakaroon po ako ng madaming panaginip at pangitain patungkol po sa hinaharap, patungkol po sa katapusan ng panahon at ito ay napatunayan ko. Masasabi ko po na around 60% ng mga panaginip ko ay mula po sa Panginoon at ang iba ay mula po sa sarili kong espiritu o panghihimasok po ng kaaway. So, about 60% po umikit kumulang ay galing po sa Panginoon at makabuluhan po iyon. Siguro po sa susunod ay unti-unti ko din pong ipapahayag yung mga panaginip na yun. Actually po, madami na po doon ang nagkatotoo at ang ilan po ay magkakatotoo pa. So, ilang mahalagang katotohanan. Ang Diyos po ay nangungusap sa pamamagitan ng mga panaginip at pangitain. Actually po, lalo po sa lumang tipan, at kahit po sa bagong tipan nangyayari, kahit po sa panahon natin ngayon, sa lumang tipan po, in-specify ng Panginoon Diyos na sinabi po niya kay Aaron at kay Miriam, nung po sila nagkaroon ng inggit kay Moses, sinabi po ng Panginoon Diyos sa bilang, yung po ay sa bilang, aklat ng mga bilang, sinabi niya, kung nais kong mangusap sa isang propeta, ako ay nagbibigay ng mga panaginip at pangitain. So, kay Moses ay iba sapagkat nakikipag-usap ako sa kanya na parang tuwiran na parang sa isang kaibigan. So, nilino po doon, actually po kapag may prophetic gift ka, kalimitan mapanaginipan sila at mapangitain. Ayun. Sa Biblia, hindi po kukulangin sa 20 panaginip na mula sa Diyos ang naitala na nagsilbing gabay sa marami. At yung pong dalawang panaginip na yun ay nagbigay po ng mga tiyak na konkretong pangyayari na pang-individual at minsan po ay pang-bansa. Katulad po ni Joseph, yung po kanyang pagiging pinuno, pangalawang pinakamataas na pinuno sa bansang Ehipto, yung mga panaginip po din ni Nebuchadnezzar na napakahalaga po sa kasaysayan po ng sangkatauhan. Alam po natin yon, yung pong rebulto ano. At marami pa pong iba na mga panaginip at sa mga panaginip din po ay pwede din pong magpakita
ang mga mensahero ng Diyos ng mga anghel upang magbigay po ng pangungusap mula sa Diyos. So sa Biblia po, Lumang Tipan hanggang Bagong Tipan, mayroon pong 20 panaginip. Bukod pa po doon yung mga naitala ng mga pangitain. Kaya totoo po, ang Diyos po ay nangungusap sa pamamagitan po ng mga panaginip at pangitain. Tatlo pong maaaring pagmulan ng mga panaginip. Hindi po lahat ng mga panaginip ay galing po sa Panginoon Diyos. Tatlo pong pwedeng pagmulan ng mga panaginip. Una, ang Diyos. Pangalawa po, ang Diablo. At pangatlo, ang sariling espiritu po natin o kaisipan. Ngayon po, mahirap pong magtansya kung ilang porsyento po dito ang pwede po nating matanggap. Kung tayo po ay backslider na Christian o malayo sa Diyos o matigas ang puso o ateista, more or less po, karamihan po ng mga panaginip ngayon ay mula po sa diablo at sa sariling kaisipan. Lalo po, yung po mga sexual dreams at masasamang panaginip, kalimitan po nun, laking bahagi po nun, talaga pong galing po sa demonyo yun. Lalo po pag tayo po ay backslider, talaga pong inaatake po tayo ng mga bangungot at saka ng mga sexual o mahahalay ng panaginip. Subalit, kahit po tayo ay backslider, pwede pa rin po magbigay ang Diyos sa atin ng mga panaginip na galing po sa Kanya, galing po sa Panginoon, na mga babala ng mga panaginip upang tayo po ay manumbalik sa Kanya. At sa mga panahon po na ako'y nanghihina at talaga pong napatalikod sa Panginoon, nakatatlong backslide na po ako na major sa akin pong Kristiyano pananampalataya. At sa mga panahon na yun ay paminsan-minsan nagbibigay po ang Panginoon Diyos ng mga panaginip upang ako po ay hikayatin na magbalik loob po sa Kanya. Ngayon po, para po sa akin, katulad po ng sabi ko kanina, around siguro po more or less 60% ng mga panaginip ko simula po nung may nagpapapesay sa akin na ako nga po ay mananaginip ng marami patungkol sa hinaharap at sa end times, around 60% po ng mga panaginip ko, masasabi ko po na sa Panginoon. Siguro, higit pa sa 60%, siguro o abot po yun ng 70, 75 or 80. Subalit, madami po sa mga panaginip ko ay dinisregard ko sapagkat wala pong inner witness ng Holy Spirit at hindi ko po makita yung connection nun sa pang-araw-araw kong buhay, maging po sa hinaharap. So, uh, idadagdag ko din po na 90% ng mga panaginip natin ay pala po sa ating sarili, mensahe ng Diyos para sa atin. At 90% po ng mga vision o pangitain ay para naman po sa ibang tao. So more or less kapag nanaginip ka, iyan ay mensahe na para sa iyo o involve ka. Ayun. So madali pong mag-disregard ng mga panaginip kapag po mahilap, kakatuwa ang kahulugan, dinidisregard natin ay sarili ng kaisipan yan, walang kabuluhan yan. Subalit, ang nature po ng mga panaginip talaga ay kadalasan ay hindi po literal kundi metaphorical. Katulad po nung panaginip po ni Paraon na ininterpret po ni Joseph, yung pong pitong mapapayat ng mga baka na kinain po ng pitong matatabang baka na kinain po ng pitong mapapayat na baka. Pala pong kakatuwa siya at walang kabuluhan, subalit yun po pala ay galing sa Panginoon at may tiyak na kahulugan. So metaphorical po ang mga kadalasan po sa mga panaginip at madalas i-disregard natin yun dahil katawa-tawa, parang walang kwenta, walang kabuluhan, subalit yun pala ay galing po sa Panginoon. Kaya kailangan po na ma-interpret natin. At malaman natin unat higit sa lahat galing pa yun sa Diyos o sa sarili o sa kaaway, sa demonyo. At kapag nalaman natin na ito pala galing sa Diyos, kailangan nating malaman yung kanyang kahulugan. So isa pa pong katotohanan, ang interpretasyon ng mga panaginip ay mula po sa Diyos. Ang Diyos lamang po ang makapagbibigay ng mga tamang interpretasyon doon po sa mga panaginip, syempre nagaling po sa Kanya. Ito po ay Daniel 3:27-28. Alam po natin na nanalangin si Daniel, Shadrach, Meshach at Abednego at hiniling nila na ipakita sa kanila ang panaginip ni Hari Nabucodonosor at ibigay po ang interpretation noon. At naibigay nga po dahil po sila ay nanalangin ng pakumbaba sa harapan ng Diyos. Kaya essential po yung pananalangin kapag po tayo nanaginip na parang galing sa Panginoon, ramdam natin sa ating espiritu, galing sa Diyos, idulog po natin sa Panginoon. Hihiling po natin ng confirmation kung ito po ay galing sa Kanya. At hilingin po natin ang interpretasyon kung talagang galing nga po sa Kanya. Ngayon, isa pa pong katotohanan, marami ang pinagkalooban, ang pagkakalooban ng propesiya, panaginip at pangitain sa panahon po ng end times. Sabi po sa Joel 2:20-29, pagkatapos ito ay pagkakalob ko ang espiritu sa lahat ng tao, ipahahayag ng inyong mga anak na lalaki at babae
ang aking may mga mensahe. Yun po yung mga bata, ano, magpupropesiya sila. Tapos magkakaroon po ng mga panaginip ang inyong matatandang lalaki at makakita ng mga pangitain ang inyong mga kabataang lalaki. Sa panahong iyon, ibubuhos ko rin ang aking espiritu maging sa mga alipin, lalaki man o babae. Kaya kahit po mga servants, mga naglilingkod na alipin, ay ibubuhos din po ng Panginoon ang kanya pong banal na espiritu. So, ito po ay sa panahon po ng end times. Actually po, nagsimula po ang katuparan nito sa panahon po ng mga apostol. Ito po ay sinabi, tunuran ni Apostol Pedro. Itong mga talatang ito sa panahon po ng kanya pong pangangaral na may naligtas po na 3,000 nagpabautismo. At ito po ay pakapal ng pakapal ang katuparan habang papalapit po tayo sa pinakadulo ng kasaysayan po ng tao. Doon po sa paggalawang pagdating ng Panginoong Hesus, habang papalapit na palapit po tayo doon, pakapal po ng pakapal ng katuparan nitong Joel 2:28-29 anointing. Kaya wag po kayong magtaka kung madaming pangitain, madaming panaginip, nangungusap po ang Diyos. Ang panaginip po, may kakayanan ang Diyos na magbigay ng mga panaginip kahit po sa mga hindi mananampalataya upang sila ay tawagin na magsisi at magbalik loob sa Diyos. Ayun. Ngunit inuulit ko po, ang diablo din po ay may kakayanan na magbigay ng panaginip at ng pangitain kaya kailangan po nating mag-ingat at hilingin po ang gabay ng Panginoon Diyos at hindi po porke tayo na naginip na at nagkaroon ng pangitain ay agad po natin sasabihin sa mga tao. Hindi po. Kailangan po natin ng idulog muna iyon, iluhod sa Panginoon at hilingin po ang kapahayagan niya. At kadalasan po ng mga panaginip at pangitain ay hindi po talaga sinasabi po sa tao bagkus po ay ipinapanalangin lamang. Ang aking panaginip ba ay galing sa Diyos? Yan, napakahalagang katanungan po niyan na dapat po natin ay masagot. So, bibigyan ko lang po kayo ng ilang katanungan na dapat po natin masagot ng positibo. Kapag po tayo nag-negative sa isa o dalawa o tatlo, ayan, mayroon po yung mga alinlangan. Kapag po nag-negative ang sagot natin sa dalawa o tatlo na ito, malamang ito po ay ang panaginip po natin na hindi po galing sa Panginoon. Una po, yan, kapag hinusgahan po natin ng isang panaginip, maaari mong isaalang-alang ang mga sumusunod na tanong. Tanungin po natin ang ating sarili. Number one, ito ba'y naayon sa kasulatan? Siyempre, ang ating pong highest authority wala pong iba kundi po ang salita ng Diyos. Kaya dapat ang panaginip o ang pangitain ay sumang-ayon sasang-ayon sa salita ng Diyos. Kapag po tayo masyado po naging obsessed sa mga panaginip at pangitain, pwede po tayong dayain ng diablo dahil masyado po tayong obsessed doon. Totoo po yun. May nakaibigan po ako na dati na lingkod ng Diyos, isa pong pastora na obsessed po sa mga pangitain sa pagpunta sa paraiso at sa impyerno at dinaya po siya ng diablo doon. Kasi nakikita daw nila na ang impyerno ay nawala na, tinakluban na po ng grass, hindi na apoy, at ang diablo daw po ay nagsisi na. Si Satanas daw po ay nagsisi na at pinalitan ng pangalan. Imposible po yun. Daliwas po yung salita ng Diyos. Kaya po ang ganong klase ng pangitain ay hindi po galing sa Diyos. Galing po sa demonyo yun, pandaraya. Pangalawa, kung ang sinasabi ay pagwawasdo, ito ba ay walang pagkondena? Ibig sabihin po nito, kung ito po ay nagre-review o nagpapaalala sa atin na ituwid natin ang ating maling pamumuhay, ito ba ay walang condemnation? Kasi po, kapag ang banal na espiritu po siyempre, banal na espiritu nagbibigay ng mga panaginip na galing po sa Diyos through the Holy Spirit. Kapag po ang Diyos ay nagbigay po na pagwawasto o pagtutuwid, wala po yung no condemnation. Malaramdaman po natin yung comfort at yung encouragement na magbalik loob sa Diyos. Siyempre, may elemento po na masakit kasi na-expose naman ng ating puso. Subalit, wala po itong halong condemnation. Bagkus ito po ay may assurance na tatanggapin na tayo ng Diyos kapag tayo po ay nagbalik loob sa Kanya at nagsisi. Pangatlo, ang hula ba ay nagbibigay ng kinabukasan ng pag-asa? Yun, kinabukasan ng pag-asa. Yan, nakapag-enlighten, nakapag-encourage. Pero syempre po, may mga pagkakataon na minsan kapag talagang end times may mahigpit na mga pag-uusig, kamatayan, hanapin natin, pwede natin sabihin na walang kinabukasan at walang pag-asa. Hindi po ibig sabihin nun nakapananaginip po tayo ng gano'n, lalo po sa makinalaman po sa end times, sa mga
darating po ng mga pagsubok at pag-uusig, hindi po ibig sabihin hindi na po galing sa Diyos dahil, ay, nakakatakot naman yan. Kasi sumasang-ayon siya sa salita ng Diyos. Talagang sa end time, sa tribulation, lalo po sa Great Tribulation, talagang may matinding mga pag-uusig na mangyayari sa mga anak ng Diyos at pupugutan pa nga po ng ulo o papatayin. Totoo po yun. So, hindi po siya kumukontra doon sa number 1 nating katanungan na naayon ba sa kasulatan. So, at sa likod nun, ng mga pag-uusig na yun, kung makita naman natin sa panaginip, may pag-asa pa rin po. Sapagkat alam natin, pagkatapos po nun ay ang second coming ng Panginoong Hesus na kung saan makakasama na po natin siya sa bagong langit at sa bagong lupa. Kaya may pag-asa pa rin po yun. Ayun. Pang-apat, may lubang panloob na saksi o pananalig na ang sinasabi katotohanan. Ibig sabihin po niya ni inner witness. Ramdam ba natin sa ating spirit na ito po ay pinapatotohanan ng banal na espiritu, na pinaparamdam sa atin ng banal na espiritu na tama, ayan ay galing sa Panginoon. Ngayon, pagdating naman po sa bagay na ito, dapat po sensitivity. Dapat po kilatis na natin ang banal na espiritu kung paano siya mangusap, kung ano yung kanyang tinig. Ito po ay nakukuha sa intimacy, sa pang-araw-araw na intimacy at closeness natin sa Panginoon, sa banal na espiritu. Siyempre, kailangan po talaga guided tayo ng salita ng Diyos sa bawat sandali. Kasi po kapag pakiramdam lang, pwedeng damdamin lang pala natin bilang tao, hindi na pala sa banal na espiritu. Pero kapag lubusan nating nakilala ang banal na espiritu, mararamdaman po natin kung ano po talaga ang kanyang presensya, ano ang tangible presence ng Holy Spirit. Kasi po, nakakakabisado din po yan. Kapag po naging malapit tayo sa banal na espiritu, mga kabisado po natin, may confirmation eh. Kapag po may nangangaral, may preaching, at tumututol yung spirit mo, tumututol ang banal na espiritu sa iyong kalooban, ibig sabihin, ang preaching na yun ay may mali. Ganun din po sa mga panaginip at pangitain. Ipaparamdam po yan sa atin ng Diyos, kung yan po ay galing sa Kanya o hindi po galing sa Kanya. Yan, sunod po, ang hula ba ay nakakatugon sa pangangailangan ng puso? Kalimitan po kasi ng mga panaginip ay may kinalaman din po sa burdens ng ating puso, kung saan sinasagot po ng Diyos yung mga malalalim na katanungan ng ating puso. So, may kaugnayan ba sa pang-araw-araw mong buhay yung panaginip? Ngayon, pwede pong masabi na minsan parang malayo. Bakit gano'n? Ako'y bumagsak do'n sa panaginip ko, pero ako naman ay malakas. Ilang beses ko na po yung naranasan, pero tinake ko yun as babala. Tapos pagkalipas nga po ng ilang araw, ilang linggo, ay nagkaroon nga po ng matinding pagsubok na hindi ko inaasahan na darating, kasi akala ko nung panahon ako nanaginip, ako po ay malakas. Yung pala, babala yun na may darating na malaking pagsubok na kailangan ko maging matatag, kung hindi ako po ay babagsak o manghihina. Ayun. Kaya po, anuhin po natin na maging open po tayo sa kung ano po ang nais pong sabihin ng Panginoon. So, panghuli po, ang sinasabi ba ay naayon sa sinasabi ng Diyos sa pamamagitan ng iba pang mga paraan ng patnubay? Ibig sabihin, ito ba ay tumutugma sa salita ng Diyos, sa senyales ng bukas at saradong pintuan sa ating mga buhay, sa payo ng ibang tao? Minsan, humihingi tayo ng confirmation, tapos nangungusap ang Diyos, pamamagitan ng panaginip na bilang confirmation. Pero una po sa lahat ay ang salita ng Diyos. At ito po mga pangitain at panaginip, ito po ay magko-confirm lang sa kung ano po talaga ang sinasabi ng salita ng Diyos. Kaya po, ingat din po tayo sa lahat ng pumapasok sa ating isip. Minsan sasabihin natin, sinabi ng banal na espiritu, yung pala sarili ng nating isip. Kaya it takes time to master the presence of God. It takes time to master the presence of the Holy Spirit, kung ano yung tinig ng banal na espiritu sa ating buhay. At ito po ay nakukuha sa intimacy, sa ating everyday intimacy sa Panginoon. So, tutuloy po natin. Ngayon, kung mayroon pong isa negatibong sagot sa mga katanungan na ito, baka ang panaginip na yun hindi po galing sa Diyos. Subalit, kaya isang tabi muna yung interpretations, pero kapag po dalawa o tatlo ang talagang negative na mga sagot dito, malamang ay hindi nga po iyon galing sa Diyos. Subalit maging bukas pa rin tayo sa posibilidad na galing ito sa Diyos, at kailangan po natin itong babarin sa pananalangin. Kasi po wala pong tatalo sa lalim ng ating relationship sa Panginoon. Muli po, inuulit ko, ang pangunahin pong paraan ng pangungusap ng Diyos sa atin ay sa pamamagitan po ng kanyang salita. Subalit maging bukas po tayo sa posibilidad na baka mangusap sa atin ang Panginoon
sa pamamagitan ng pangitain at panaginip. Kasi po talaga po nangungusap siya, lalo po sa panahon ngayon. Sa panaginip at pangitain, talaga po nangungusap siya, lalo po ngayong end times. Huwag po natin sabaduhan ng ating pong isip at ating puso. Subalit paalala, huwag po tayo maging obsessed na lagi po tayo naghahanap ng panaginip at naghihintay ng pangitain. Kasi kapag nagkaroon po tayo ng obsession sa mga bagay na yon at umibabaw po yun sa ating intimacy sa Panginoon, ay nagiging idolatry po yan sa puso natin at napakadali madadaya po tayo ng dyablo. Diyan po makakapanghimasok ang dyablo upang bigyan po tayo ng maling pangitain at maling panaginip na akala natin ay sa Diyos kaya maliligaw po tayo. Yan, babala po yan, babala. Paano malalaman ang kahulugan ng mga panaginip na galing sa Diyos? Yan. Ito naman po ay ilang basic na tips kung paano natin malalaman ang kahulugan ng mga panaginip na galing sa Diyos. Ang malaman po ang tamang kahulugan ng mga panaginip na galing sa Diyos ay lubang mahalaga upang mapakinabangan po ang mga panaginip na ito na galing po sa Panginoon. Siyempre, kapag hindi natin alam ang interpretation, sayang lang, parang display lang siya na hindi natin ma-appreciate. Sabi nga po ng iba, ba't pa ako nagkakaroon ng pangitain ng panaginip? Hindi ko naman ma-interpret, wag na lang. Pag po gano'n ay sinasantabi po natin yung pangungusap ng Panginoon. Kailangan po hilingin po natin sa Diyos, Lord, ano po yung kahulugan ng mga pangitain na yon? Ano po ang nais mong sabihin? Idalangin po, hilingin po natin, iluhod natin. Kung ramdam natin sa ating puso, sa ating espiritu na yun ay galing sa Panginoon, ibibigay po yan ng Diyos ang interpretasyon. Napakadami ko na pong karanasan tungkol diyan na talagang ibinibigay po ng Diyos ang interpretasyon ng mga matalinghagang panaginip at talaga pong kayo ay maa-amaze. Wow, amazing. At talaga pong nangyayari kasi nga galing sa Diyos. Talaga pong may paggabay at minsan po ay babala. Pero kung hindi natin na-interpret ng tama, hindi natin natanggap yung interpretation, nasasayang po yung mga panaginip. At madami pong ganun kasi hindi iniluhod sa pananalangin. Kaya syempre nagbigay ng panaginip at pangitain ng Panginoon kasi gusto niya mangusap. Pero minsan may mga hindrance sa ating puso, sa ating isip, nasa flesh tayo, nasa laman tayo. Kaya yung buong revelation ng Panginoon ay hindi po natin matanggap. Kailan dumarating ang tamang kahulugan ng isang panaginip mula sa Diyos? Pag nanaginip ka, may interpret mo ba agad? Ayan. Agaran. Minsan po, sa karanasan ko po, habang nananaginip, ibinibigay na po ng banal na espiritu ang interpretasyon. At totoo po yun. May mga pagkakataon pong ganun na siya po. Ay minsan nga po habang nananaginip ako, may tinig na nangungusap na siya. Yung boses niya doon na nagsasalita, nagnanarate, ipinapaliwanag niya yung panaginip. At talagang nakaka-bless po. Kapag ganun yung panaginip niyo, wow, praise God. Hindi na kailangan magpakahilap sa pananalangin para malaman yung interpretation. Minsan naman po, walang tinig ng Panginoon, pero habang nananaginip, ay very smooth, nag-overflow yung interpretation na galing po sa Panginoon. Praise God. Minsan naman po, ang panaginip dumadating pagkagising natin. Habang pagkagising natin, habang inaalala natin yung panaginip, dumadalo yung interpretation. Kaya po, mahalaga, pagkapanaginip, ay sulat agad. Ako po, ang cellphone po, doon po sa mga note apps sa cellphone, ito po ay nakatabi sa pagtulog. Siyempre po paggabi ay naka-low ang kanyang brightness at naka-low ang kanyang brightness, 'yan. At ito po ay nakahanda na. Pagising ko, madaling araw, naka-low yung kanyang brightness. Nanaginip ako, pagkagising ko, tinatype ko agad yung panaginip ko, pati po yung oras at minuto kung kailan ko ito napanaginipan. Para po hindi ko siya malimutan. Tapos yung mga ibang detalye na mahalaga ay inilalagay ko agad para hindi ko po siya malimutan. Tapos kinabukasan, pinapag-pray ko po iyon. Yan, pwede din pong ilang oras o araw pagkatapos managinip. Siyempre po, nagpe-pray po tayo, pwedeng ilang oras o ilang araw pagkatapos managinip, saka po natin ma-interpret. At ang ano naman po ay habang natutupad ang panaginip. Minsan naman po, hindi talaga natin makuha ang interpretation o talagang hindi agad talaga ibinibigay ng Diyos. Nai-interpret na lang po natin siya kapag po iyon ay natutupad na. Naalala ko po yung pong sinabi ni Dr. Chris Valaton, kung di ako nagkakamali, Dr. Chris Valaton, may panaginip po siya na akala niya ay yung Y2K bug. Yung pala, ang panaginip na yun ay patungkol po sa 9/11 accident, yung pong pagkawasak po ng Twin Towers sa Amerika. Ayun, na kung saan nakita niya
Napakamatalihangan ng panaginip niya, subalit ang lahat ng detalye do'n sa 9/11 accident ay nandun pala sa kanyang panaginip, yung palang interpretation. Na-interpret lang niya ng tama nung naganap na, ayun. Yan, kailangan po ang intimacy sa Panginoon upang higit na magkaroon ng karunungan sa pagpapaliwanag ng panaginip. Siyempre po, unang-una, intimacy po, pag sabi po intimacy, kalapitan sa Panginoon. Kalapitan sa Panginoon sa lahat. Kasi minsan, kadalasan sinasabi po natin, sapat na para maunawaan mo lahat ng bagay sa Kristiyano pananampalataya, maging dyan sa supernatural, sa panaginip pangitain, dapat babad ka sa salita ng Diyos. Tama po yun. Ito po yung pangunahin. Subalit hindi lamang po ito. Kailangan po lahat ng aspeto ng buhay mo, ikaw ay malapit sa Panginoon, babad ka. Kasi po may mga kilala ako na pulos basa ng Bible, wala namang prayer. Sa isang linggo, isa o dalawang beses na nagpe-pray, tapos hindi rin nagwo-worship, hindi rin umaawit. Umaawit lang kapag may mga pagtitipon, pero sa private life, wala. Ngayon, hindi sila dinadaluyan ng tunay na karunungan mula sa salita ng Diyos. Bakit? Wala silang prayer life, wala silang worship life, at ang kanilang pulo sa labasa, pero wala silang intimacy sa Panginoon kasi kulang. Hindi ko po sinasabi na kulang ang salita ng Diyos at hindi ko po idinadown yung pong pag-aaral ng salita ng Diyos. Pangunahin po ito. So, sinasabi ko lang po, lahat po dapat, babad po tayo dapat sa prayer, sa worship, at sa word of God. Yung pong tatlong yan, babad na babad po tayo dyan. Kung nais po natin na maunawaan ng tama sa salita ng Diyos, kailangan po natin magpakababad sa Kanya pong presensya sa banal na Espiritu sa pananalangin, hindi lamang po sa pagbabasa. Ang dami ko pong kilala na basa ng Bible nang wala namang prayer, wala namang worship, pero tunay na silang Kristiyano, kaya hindi rin nila talaga ito maunawaan, hindi nila mapahinggan ang ibig sabihin ng banal na Espiritu sa kanilang buhay dahil pulo sila basa lang ng Bible. Kailangan din po ng prayer, ng pagluhod. Kailangan po ng worship. Lahat po yun ay para po sa intimacy natin, kalapitan po natin sa Panginoon. Hindi lamang po pulos basa. Ngayon, kung pulos ka naman prayer at worship at wala kang Bible, hindi mo din ma-interpret ng tama ang mga panaginip. Bakit? Karamihan po sa panaginip ay simbolismo at ang simbolismo po, karamihan po ng simbolismo ay naandito din sa salita ng Diyos. Kasi po, metaphorical, ang kadalasan po sa panaginip ay metaphorical at hindi po literal. Patalinghaga po ang language ng vision at dreams. Ngayon, kung hindi mo kabisado ang Bible, mahirapan ka po talaga ni-interpret. Mahirapan ka na interpret. Ilang sa biyaya po ng Diyos, ako po ay ilang taon nang mapanaginipin. Simula po naman ng prophecy nga sa akin, 2004, 2005. After that, ang hirap po talaga mag-interpret ng mga panaginip. Pero ngayon, sa awat po biyaya ng Diyos, ito po biyaya ng Diyos. Ang Diyos po ang pinagmamalahay ko, tinataas ang kanya pong biyaya. Ngayon po, kapag po ako ay may napapahinggan ng mga panaginip, papahinggan ko pa lang agad-agad nag-flow yung revelation, yung interpretation. Pero dati, nung mga una po ako nananaginip ng mga unang taon, hindi ko po kayang gawin yun na nag-flow agad yung revelation, hindi. Pero ngayon po, lately, nakalipas na mga 2-3 taon, may mapahinggan na ako ng panaginip na kinikwento ng ibang tao, nag-flow yung revelation. Sa isip ko, sa spirit ko, sinasabi ko po sa kanila yung interpretation at sabi nila, oo, tama, baka nga ganyan kasi tumutugma sa kanyang buhay yung mga sinasabi ko. Dati hindi ko po yung kayang gawin pero habang lumalalim po tayo sa ating knowledge sa salita ng Diyos at sa ating pong intimacy sa Holy Spirit, yung pong gift ng Panginoon, kasi gift po yan kaloob po yan ng banal na Espiritu nahahasa sa ating pong buhay. Pero syempre, ang kapurihan po ay sa Diyos at hindi po sa atin. Ngayon, una po, pagiging babad sa salita ng Diyos. Pangalawa po, pagiging babad sa pananalangin. Ito pag-uusap sa Diyos. Hindi po tayo pwedeng makapag-interpret ng tama ng mga panaginip na galing sa Diyos kung hindi po tayo babad sa panalangin. Imposible. Dapat po matuto tayong lumuhod, magpakumbaba. Una pong pinaluluhod ay ang ating pong puso. At sa ating po pagluhod ng puso, papakababa po natin, binibigay po ng Panginoon, ng banal na Espiritu, ang kanya pong kapahayagan. Nag-o-open po ng revelation niya, yung pong ating pananalangin. At syempre po, kasama po yung ating pag-awit at pagsamba sa kanya, pagluwalhati, paglambing sa Diyos, pagluwalhati sa pangalan ng Diyos, kasi we are all created to worship God, to bring honor to God, kaya po hindi po mawawala sa basic na Kristiyano pamumuhay, sa intimacy sa Panginoon, yung pong ating pag-awit at pagsamba po sa kanya. Actually po, the spirit of prophecy, nagtanong po ako sa isang nasa prophetic, sabi ko po, paano tumatalas ang inyong gift of prophecy? Palang pray kayo sa ibang tao, accurate yung prophecy nyo.
Sabi niya, it is the move of God. Pag kilos siya ng Espiritu. Pag nais niya mangungusap siya. Pangalawa niya sinabi na payo ay true worship. You must worship God. Babad ka dapat sa worship. Revelation, kung di po ako nagkakamali, may binanggit po siya, pahayag Revelation 19:10, kung di po ako nagkakamali. Revelation 19. Ayun, nasabi doon, Revelation 19:10. Worship God, for the testimony of Jesus is the spirit of prophecy. Ayun, worship God, for the testimony of Jesus is the spirit of prophecy. Matuto daw po tayo sumamba sa Diyos upang mag-testify si Jesus sa espiritu ng propesiya. Ibig sabihin, habang tayo po ay natututong sumamba ng totoo sa Diyos at malapit sa Diyos, nagmamanifest yung spirit of prophecy. At nagiging open po ang ating spiritual eyes at spiritual ears sa propesiya. Yan. So, pang-apat, pagkakaroon ng puso na laging nagsisisi. Ang kasalanan po kasi ibalakid. Kapag tayo may kasalanan na itinatago at tinanong sa ating buhay, inaalagaan, isa po yun na hindrance upang hindi po natin matanggap ang kapahayagan ng Panginoon patungkol po sa mga panaginip at pangitain na ating pong nakikita. Ano po? Panghuli po, pagkakaroon ng puso na laging handang sumunod. Siyempre, fear of the Lord is the beginning of wisdom. Kapag po tayo may banal na pagkatakot sa Diyos, gusto po natin sundin ang kanyang kalooban, ito po ay nagbubukas po sa infinite, sa abundant wisdom, divine wisdom na galing po sa Panginoon. So ito po, salita ng Diyos, pananalangin, pagsamba, repentant heart, saka po yung the desire to obey God, fear of the Lord. Mahalaga po itong limang ito na magkakasama dapat. Pahahasa po ito sa ating pong pagkakaroon ng karunungan, pagre-receive ng karunungan, revelation, sa pag-interpret ng mga panaginip. Actually, mga kapatid, this is not just wisdom, it is intimacy with God na kung saan pinapatalas po natin ang spiritual ears natin, spiritual sight, para matanggap po natin ang kapahayagan ng Diyos, ano yung kahulugan niya sa mga panaginip at pangitain. Hindi lamang siya basta wisdom, kundi hearing from God. Ayun. So, ngayon na-interpret na natin, kailan matutupad? Kailan natutupad ang isa panaginip na mula sa Diyos? Mabilisan, minsan pagkalipas ng ilang minuto, oras, o sa loob po ng araw na yun, matutupad na isang panaginip. Yan, naranasan ko na rin po yan. Minsan naman po ilang araw, linggo o taon pagkatapos managinip. Ito po yung kadalasan. Kadalasan po naginip, minsan maghihintay ka ng, hindi mo na mahihintay minsan malilimutan mo na minsan ilang araw, ilang linggo, minsan pa nga po ilang taon. Pagkatapos mo managinip, saka siya matutupad. Minsan naman po may pagkakataong hindi natupad kasi may mga panaginip po talaga na conditional. Kasi po ang vision tsaka panaginip, kadalasan nagfo-fall siya sa personal prophecy. Kasi po yung pong mga prophecy na nakasulat sa Bible, tutol po ng rapture, ng second coming of Christ, tribulation, fix po yun. May gawin man tayo o wala, sadya pong matutupad yun. Kasi nakasulat na po yun sa Biblia. Nasa Biblia na po yung second coming of Christ. Kahit na anong gawin mo, mangyayari ang second coming of Christ at magkakaroon ng bagong langit at bagong lupa. Ngayon, yung po mga personal prophecies naman, nakikita mo sa vision, nakikita mo sa panaginip, dalawa din po kategory yun. Mayroong iba na fix, talagang mangyayari din. Mayroon ng iba na conditional. Depende po sa ating faith and obedience. Kaya kapag po may pinapagawa ang Diyos, may nakita po tayo sa pangitain na talagang ang taong yun, pag pinag-pray mo ay makakalakad, nakita mo sa vision, tapos hindi mo naman ipinag-pray, syempre hindi siya makakalakad kasi yung utos sa'yo ng Panginoon, yung pag-pray mo at siya makakalakad. Nakita ko na po yung dati sa overnight prayer namin na pinakita sa vision yung tiyuhin ko na may saklay na tungkod na bakal, makakalakad pag pinag-pray natin. Sinabi ko yun sa mga kaibigan kong pastor kasi nag-aalangan ako para ako may alinlangan. Sinabi nila, sige, pag-pray natin. Nung pinag-pray namin, nakalakad ka. Binitawan niya yung tungkod niya. Praise God, nakalakad siya. Natupad. Pero kung hindi ko yun pinag-pray, hindi namin pinag-pray, hindi ko sinabi sa mga pastor, nakasama ko nun, hindi matutupad po yun. Kaya yun, may mga conditional na pangitain at panaginip at mayroon din namang fix. Ngayon, ito pong sa China at sa Pilipinas, naniniwala ako, ito personal ko lang, na opinion, hindi ko po sinasabi na paniwalaan nyo, no?
Pero sinasabi ko naman po para maging handa po tayo at manalangin po tayo para po sa akin. Yung pong paulit-ulit na panaginip na yun about sa giyera at sa war, kung ito po ay galing sa Diyos, talaga po itong matutupad. Hindi lang po natin alam kung ano po ang timing, kung kailan po ito matutupad. Ang sabi po ng mga nanaginip, ilang tao po yun. Tapos isang mga nanaginip po, ang sabi po nila ay sa katapusan ng taong ito o sa isang taon. Ngayon, para sa akin, hindi naman po ako nanaginip. Pwede sa isang taon at pwedeng mali po kaming lahat. Pwedeng 2 taon pa pala o 3 taon bago po ito mangyari. Subalit, kailangan po natin maging handa. Kaya ko lang po ito sinasabi sa inyo para maging handa po tayo. Yan. Magandang basahin po o pag-aralan The Divinity Code to Understanding Visions and Dreams by Adam Thompson and Adrian Bale. Makapal po yung kanilang aklat na sinulat. Sila po yung mga mananampalataya. At nagbigay po ako ng link. I-download po ninyo itong PowerPoint at nandito po, i-click po ninyo ito at pag po i-click ninyo itong link na ito ay madadownload po ninyo yung aklat. At mababasa po ninyo mga biblical principles. Biblical principles po talaga pagdating po sa visions and dreams at meron po doon dictionary ng mga objects na pwede nyo makita sa panaginip at yung iba't ibang pamimilian nyo na interpretation with biblical verses po. At madaming beses po sa aking buhay, nagre-refer po ako sa aklat na ito kapag po ako ay nagkakakon po ng panaginip na talagang malalim at malaking tulong po, kadalasan po talaga tama yung po sinasabi ng aklat na ito. So ililagay ko din po ang link nito sa description po ng ating pong video. So ayan, papaano po natin maiiwasan ang mga panaginip na hindi po galing sa Diyos. So paalala, hilingin na pagbalot ng banal na dugo ng Panginoong Hesus bago po matulog. So, everyday repentance, huwag na huwag tutulog na may natitirang kasalanan na hindi po na isusuko sa Panginoon. Mahalaga po ang kalinisan ng puso upang masaraduhan po yung mga doorways para hindi po makapagbigay ang diablo ng masamang panaginip sa atin o maling pong pangitain. Hilingin po ang pagbalot ng banal na dugo ng Panginoon Hesus sa buong pagkatao bago po matulog. Sabihin po natin, i-declare po natin sa pananalangin na may pananampalataya. Sa ating po pagtulog, Panginoon, let your holy blood cover me, cover my eyes, my ears, my spiritual eyes, spiritual ears, my whole being, my heart and my mind, my spirit and my soul. Tapos, magpakabanal po sa bawat araw. Iwasan na magpasok ng mga mapumiming bagay sa ating paningin at pandinig. Panatilihing malinis ang ating kaisipan, damdamin, pananalita at mga gawa. Notes po. Sabi po doon, 1 Thessalonica 5:20-21, huwag din yung baliwalain ang anumang pahayag mula sa Diyos. Prophecy, panaginip man yun ng pangitain o word of prophecy, word of wisdom, word of knowledge. Suriin ninyo ang lahat ng bagay at panghawakan ang mabuti. Ayun, suriin po lahat ng bagay, siya sa atin po ninyo. Kung yung mga panaginip na sinabi ko ngayon ay galing ba sa Diyos o hindi. Yung pong tunog ng helicopter, yung ba yung nagkataon lang o talaga sadya may dumaan na helicopter noon sa Pasay City. Pero sa tingin ko po ay hindi. At kung talaga po na yung pong panaginip na malinaw na nakabaligtad po yung bandila ng Pilipinas at nakitaas po yung pula, giyera po talaga yon. At naniniwala po ako, hindi po yung imagination ng bata, kakakaisip niya, hindi talaga napanaginipan niya yon, na talaga pong naniniwala ako yun ay talagang panaginip na mula po sa Panginoon. Isa pong babala na sa mga mangyayari sa bansang Pilipinas sa hinaharap na kung saan may involve po tayo sa giyera. Kasi po, paniniwala ko nakapasok na po tayo sa panahon ng tribulation, nasa 70th week of Daniel na po tayo at yung pong World War III ay palapit po tayo ng palapit. Yung pong mga development ng mga pangyayari ngayon ay patungo po sa World War III, sa katuparan po ng World War III bago po ang pagdating ng Panginoong Hesus. So yung pong mga alitan, mga bansa,
Mauwi po yan sa mga digmaan hanggang sa maging World War III po. Papunta po tayo doon. Hindi po ako nananakot, kundi ito lamang po sinasabi ng salita ng Diyos. At maring mali ako, maring wala pa po tayo sa tribulation o sa 70th week of Daniel. Pero sa akin po at sa pag-aaral po ng mga kaibigan ko, nakapasok na po tayo sa 7 years of tribulation. Maring mali, maring mali. Hindi naman po ako nagpapaka-legalistic o dogmatic. Pwede pong mali ako na hindi pa pala tayo nakakapasok sa tribulation. So, but isa po ang sigurado, ang henerasyon po natin ang tiyak na makakasaksi sa pangalawang pagdating ng Panginoong Hesus. Tiyak po yun. Ngayon po, Matthew 24:21 to 22, sapagkat sa mga araw na iyon, ang mga tao ay magdaranas ng matinding kapighatiang hindi pa naparanasan mula ng likain ng sanlibutan hanggang sa ngayon, at hindi na maparanasan pa kahit kailan. At kung hindi pinaikli ng Diyos sa mga araw na iyon, walang taong maliligtas. Ngunit alang-alang sa mga hinirang, paikliin ng Diyos ang mga araw na iyon. Matthew 24:21 to 22. So, we are living in exciting times, hard times, mga kapatid. Kailangan po natin pagdaanan ito sapagkat kasunod naman po ng mga paghihirap na ito ay syempre ang rapture. Naniniwala po ako sa mid-trib o sa pre-rapture. May bahagi po sa 7 years tribulation ang ating pong mararanasan. Hindi po lahat ng 7 years mararanasan natin. At pagkatapos po ay rapture, then second coming. So kailangan po natin tiisin at maging tapat, mag-endure sa panahon po ng tribulation, sa mga unang bahagi ng tribulation, at pagkatapos naman po, tayo naman po ay mag-enjoy sa presensya ng Panginoon eternally, sa higit na malapitang antas kesa po sa nararanasan po natin ngayon. So, second coming ni Kristo, abangan po natin, kasabikan po natin. Baliwala po itong mga tribulation na ito, mga paghihirap, pag-usin ng Kristo. Baliwala po ito, maliit na pagtitiis lang po ito kumpara po sa kaluwalhatian sa atin kapag nakasama na po natin at nakapiling po ang Panginoong Hesus. So, ano po may papayo ko? Kung sakali man na magkaroon po ng giyera nga sa China at Pilipinas, ang hirap po magsalita ng payo sapagkat baka gawin ninyo agad tapos hindi naman pala mangyayari pa ito at ilang matagal pa pala, ilang taon pa pala bago matupad itong panaginip na ito, no, na China at saka po Pilipinas. Ngayon, masasabi ko lang po, maghanda po tayo spiritually, patuloy na makakalinis ng ating mga puso, at pag-aralan po natin ang simpleng pamumuhay. Una po ay syempre yun nga, pakalinisin po ang puso sa bawat araw, magpakabanal, ibahagi po ang kanyang salita, mag-ebanghelismo, mag-share po ng gospel. Pangalawa po ay matuto po tayo ng simpleng pamumuhay, tanggalin po natin ang mga luho. Sapagkat kung tayo po ay maluho pa rin at sanay po sa marangyang pamumuhay, mahirapan po tayo sa panahon po ng tribulation, ng mga tiisin, problema. Pangatlo po, matuto po tayo ng pamumuhay na payak. Matuto po tayong magtanim, matuto po tayong magluto ng mga simpleng pagkain at magtanim. Kailangan po matuto po tayo ng mga survival tips. Actually po, may mga kaibigan po ako na pastor na nag-aabang din po sila sa katuparan ng tribulation at sa giyera, inaasahan po nila yan. Sila po ay namumundok na at nagtatanim na po. Pala kung sakali man sa panahon po na sila po ay tumakbo patungo po sa kabundukan, sa katiktikan po ng tribulation, pag po inuusig na tayo ng Antikristo, na dun po sila sa bundok at may mga nakahanda ng tanim. Kasi po, ang hilap naman po ng tatakbo ka sa kabundukan, wala naman nakahandang tanim doon. Pero nasa patag pa rin po sila na naninirahan at nangangaral po sila. Lumilibot sila sa iba't ibang bayan, iba't ibang probinsya para mangaral po ng end times, para pangaralan po at ihanda po ang tao. Pero napunta po sila sa bundok sapagkat sila po ay nagtatanim at inihanda na po nila yung kanila po mga tatakbuhan na kabundukan. Mga kapatid, hindi ko po sinasabi na iwanan ninyo ang buhay sa syudad at pumunta na sa mga bundok ngayon. Hindi ko po yun sinasabi. Ang sa akin lang po ay maging handa po tayo. Matuto po tayo magtanim na ngayon sa mga bakuran. Pag-aralan po natin ang ilang survival, kung paano baga mabuhay sa kabundukan, yung mga survival, paano ba gumaling sa mga tuklaw ng ahas, sa lagnat. Siyempre, supernatural, ang Diyos po ay nagpapagaling. Pero dapat matuto din po tayo ng mga ganung bagay at paano ba mag-preserve ng mga pagkain at matuto ng mga simpleng pagkain na makikita po natin sa mga kabundukan. So, ito po kapatid, ang akin pong masasabi lamang, magbabad po tayo sa pananalangin at paghandaan po natin ang mga pangyayari
na kakakarapin po natin sa hinahalap. Ang mga sinabi ko po dito na tips patungkol po sa mga panaginip, pag-i-interpret ng panaginip ay napaka-basic, napakaliit po. Kasi po mahaba pong malawak po na topics po ito. Nagbigay lang po ko ng kaunting idea paano ba malalaman kung ang panaginip ay mula sa Panginoon at kung galing sa Panginoon, paano malalaman ang interpretation. Intimacy with God. Yung po sinabi ko kanina, babad sa Word of God, babad sa prayer, babad sa pagsamba, pagkakaroon ng puso na lagi nagsisisi at panlima, fear of the Lord, kahandaan sa pagsunod. So, tayo po ay manalangin. Hallelujah. Shikala sakala tikalay. Father, I release your glory. Hallelujah. Remove our fears, Father. Remove our fears. Remove our doubts. Alisin, O Diyos, aming takot. Alisin, O Diyos, ang aming pong pangamba. At akin pong dalangan, O Diyos, bigyan kami ng katapangan. Bigyan kami ng kasiglahan sa pananampalataya, ng kasabikan, na huwag po kaming matakot, sapagkat hindi ka nagbibigay ng espiritu ng takot, bagkus nagbibigay ka ng pag-asa at kasabikan. Lord, Maranatha, dumating ka na, Panginoong Jesus. Hallelujah. Create in us, O God, the heart who is worshiping you truly, na nagsisisi, nagpapakumbaba, the heart, Panginoon, na nasasabik sa muling pagdating ng Panginoong Hesus sa aming buhay. Bigyan kami ng puso na lumalakad sa kabanalan, ng puso na nagnanais, Panginoon, na dakilain ka at itaas ka. Hallelujah. Lord, I glorify you. In the name of the Lord Jesus Christ of Nazareth, let the fire of your love flow in us right now in Jesus' name. Shikala sakalasi. Let the fire of your anointing flow in us right now in Jesus' name. Hallelujah. Let the fire of courage, tapang, pag-ibig, kabanalan flow in Jesus' name. Hallelujah. Father, we glorify you. We honor you. Jesus, keep us from the evil one. Protect us from the evil one. Impart unto us your wisdom to understand your truth. Impart unto us the wisdom to understand your holy word, the Bible. Impart unto us the wisdom, Panginoon, to interpret visions and dreams na nagmumula sa inyo, Panginoon. Give us the discernment, Panginoon, upang malaman namin ang mga panaginip na galing sa inyo at itapon ang mga panaginip na galing sa aming sariling espiritu lamang o sa aming kaaway. Lord, in the name of the Lord Jesus Christ of Nazareth, I rebuke every false prophecies in Jesus' name. I rebuke all deceptions in our minds in Jesus' name. I rebuke all lying spirits in our minds in Jesus' name. Father, to everyone na nanonood ngayon na mayroong mga bangungot at sexual dreams, repent. Humingi kayo ng tawad ngayon sa Panginoon. Hallelujah. Hallelujah. Follow me in this prayer. Father, I forgive. Patawad po, O Diyos, sa lahat ng aking masamang pag-iisip, sa lahat ng aking mahalin na kaisipan, kayabangan, ito po pinagsisisihan ko at pinuputo sa aking buhay. I renounce all sins of sexual immorality, sexual thoughts, evil thinking sa aking po mga buhay. Free me, O Jesus, by your holy blood. Free me, O Jesus, by your holy blood. Now, let me pray for you. In the name of the Lord Jesus Christ of Nazareth, every foul spirit operating in the hearts and minds, in the souls, in the spirit of my brethren na nanonood ngayon, every sexual dream, every spirit of nightmare, every nightmare dreams, bangungot, masamang panaginip, sexual dreams in the life of these watchers, in Jesus' name, I rebuke you. In Jesus' name, get out. Live in Jesus' name. I cut you upon the life of these viewers. Hallelujah. And I release the glory of the Lord. I release the glory of the Lord. I release the protection of the Lord Jesus. I release the blood of the Lord Jesus sa aming po mga buhay. Lord, sa iyo po ang lahat ng pagluwalhati, at karangalan sa aming po mga buhay sa banal na pangalan ni Jesus. Amen. Amen. Marami po salamat mga kapatid sa inyo pong panonood. At muli po, manalangin po tayo. Siya sa atin po natin na salita ng Diyos at maging handa po tayo sa mga taon na darating na kung saan ay higit pong babat sa mga pagsubok at tiisin. At magalak po tayo. Hintayin po natin kasabikan po natin ang pangalawang pagdating ng ating Panginoong Jesus. God bless you.